Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon at shoutout kay Solar Planet YT. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Boom! Sumabog ang sea level ng patag na lupa, at ang malalaking alon ay higit sa 10 metro ang taas, chi. Ang malalaking alon ay dumaong, at ang mga alon ay nag-splash kung saan-saan, alyansa leader nang makita ng lahat na ang anino ay nakatayo sa tapat ni Zeking ay Aaron, lahat sila ay tulala at hinayaan ang mga alon na bumagsak mula sa langit, bang halos magkasabay na pumutok ang aura sa mga palad ng dalawang tao. Napaatras si Zeking at napaatras si Aaron at tumingin sa kanyang palad na halos hindi maisip ang sakit, ang pinakahinayaan niyang ma-accident si Aaron, bagamat kalahating hakbang lang ito, kakaunting tao ang makakagawa nito maliban sa mga nangungunang eksperto na magagamit lamang ang kanilang panloob na kapangyarihan upang itulak pabalik ang Aaron. Ngunit hindi ginawa ni Zeking ang mas mahalaga ay siya ay isang kompleto at may sensi ng bagong dating kung hindi dahil sa personal na karanasan. Natatakot ako na walang sino man ang maniniwala dito. Sa halip, ngumiti siya at iniunat ang kanyang kamay para hilahin si Zeking, hindi masama. Malumanay na ngumiti si Aaron. Si is Aaron, purple feeling little aleng, tight and some shy, alliance leader. Pero medyo magulo. Han Sanchen smiles, the leader of the alliance, Chi Mei, bagamat marunong siyang magsanay, mas parang langaw siyang walang ulo. Ni hindi niya alam kung paano gamitin ang aura sa kanyang katawan. Kaya lang kumain na lang siya ng mga table task na binigay mo. Nakangiting sabi ni Liu siya, oo, alay leader, papatawanan kita. Bahagyang tinamaan ng siko ni Liu siya ang Big Pancake Day, bahagyang naaninag at sinabing may kasamang ngumiti. Tumanggo si Aaron, gayunpaman, napakahusay din ito. Ang bilis ng streamer ay napakabilis. Kahit na hindi ito kontrolado, ang aura ng memorya ay napakalakas. Nang marinig ang papuri ni Aaron, namula si Zeking at ibinaba ang kanyang ulo, leader ng alyansa, sinusundan ka lang ni Zeking sa loob ng 4 na oras at pagkatapos ay lumaki mula sa wala. Paano kung hayaan siyang magpatuloy sa pag-aaral sa iyo? Sinamantala ni Liu siya ang pagkakataon at ngumiti. Muling sumasalamin ang Big Pancake Day, nataman ng braso ni Liu siya. Tumango, oo, pinuno ng alyansa, kahit na 7 nakababatang kapatid na babae ay walang alam ngayon, ngunit nakikita mo rin ang kanyang potensyal na mabuti. Leader ng alyansa, wala kaming hiling na ligtas ang 7 nakababatang kapatid na babae. Oo, leader ng alyansa, mangyaring turuan ang 7 nakababatang kapatid na babae. Ang aking mga kapatid na lalaki ay tiyak na dumaan sa apoy at tubig sa anumang paraan. Sa ilalim ng nakakabaliw na pahiwatig ni Liu siya, ilang iba pang mga halimaw ang sunod-sunod na nagbuka ng kanilang mga bibig at same time na nagsalita. Sinulyapan ni Aaron si Zeking. Ibinaba niya ang kanyang ulo at medyo kinakabahan. Isang pares ng mga kamay ng Jade ang marahang nakabitin, hindi niya alam kung paano ilalagay ang mga ito, malumanay na tumanggo si Good Aaron. Aaron lamang, ipaalam sa halos lahat ng tao ay isang leng sa lugar, dahil walang nag-iisip. Han 3,000 ay nangangako kaya simple. Walang choice ang Aaron kundi ngumiti. Sa katunayan, hindi na kailangang sabihin, ang Aaron ay nagnanais din na linangin si Zeking mismo. Una, iniligtas ni Zeking ang sarili sa bangungot, at ang 7 halimaw na nakapalibot sa lungsod ng mga zombie ay nagbayad din ng malaki para sa kanilang sarili. Dapat pang alagaan ni Yuking ang 7 halimaw. Pangalawa, dahil talagang namumukod tangi ang pisikal na talento ni Zeking, ang 3 sinaunang bagay sa likod niya ay nagpagulo sa Aaron. Pangalawa, para na rin sa kaligtasan niya. Pagkatapos ng lahat,
Ang Chonky ay palaging isang bomba ng oras sa kanyang katawan. Ang pagpapabuti ng paglilinang ay maaaring makatulong sa bagay na ito. Sa wakas, Aaron ay dinmausisa, sa mayabang Magic Dragon bibig, patuloy na purihin ang banal na katawan, kung paano mahiwagang, hindi bababasa. Isang pagsubok lang ay nagbigay ng Aaron ng magandang simula, ngunit saan makakaasa ang Aaron, ito ay ang kanyang kabaitan sa ilang sandali, na magdadala sa kanya ng malaking problema sa hinaharap, ngunit magdadala din sa kanya ng masamang benepisyo, at halos sa oras na ito, sumugod sina Mo Yang at Liu Fang, nag-aalala rin sila sa sitwasyon ni Ziking, pero dahil hindi sila kasing bilis ng Aaron, kahit humihingal sila, kara-rating lang nila, ngunit maraming tao ang walang oras na magsalita, sa oras na ito, biglang yumanig ang isla, at kasabay nito, ang gitnang bahagi ng Xianling Island ay biglang sumabog sa kalangitan. Ang lahat ng tao ay hindi maiwasang magsuray-suray at tumingin sa isla ng nagmamadali. Saglit silang nagulat, ano bang problema? Ano ba't mapatla ang mukha ni Liu Xia, at halos mabigla siya? Ang iba ay halos pareho, bumalik ka. Sigaw ni Aaron, sa susunod na segundo, anino lang ang orihinal na lugar, naging streamer na ang figure, diretso sa isla, pupunta rin ako. Nang sumigaw si Ziking, lumabas ang asol na ilaw. Sa sumunod na segundo, mabilis na lumipad si Ziking patungo sa gitna ng isla kasama ang Aaron. Ang iba ay hindi nang ahas na magpabail, bagamat hindi nila pinalaki ang bilis ng 2 taong ito, ngunit patuloy pa rin sa pagmamadali ng pabalik-balik. Sa gitna ng isla sa mga oras na ito, ang isang malaking grupo ng mga tao na nagsasanay ng martial arts ay ganap na nagulat sa biglaang pagsabog at malakas na ingay, at nagulat sila nang makita ang sentro ng pagsabog, lahat, mag-ingat, ang kalaban, baka dumating si Bai Xiaosheng sumigaw at gumawa ng defensive gesture sa oras. Halos kasabay nito, nakarating na ang Aaron, at sa pagmamadali, sumugod siya sa pagsabog. Bagamat nagsimula ng kumalat ang berdeng ilaw sa himpapawid, may mga natitira pa rin sa tuktok ng kalangitan. Sa daan, hindi ibang lugar sa likod bahay ang target, kundi ang pinag-aanak ng bangkay. Hinayaan nitong huminga ng mahabang si Aaron ng sabay-sabay, ngunit labis ding nag-aalala. Bagamat ang gulo sa lugar ng pagtataas ng bangkay ay nangangahulugan na malabong umatake ang kalaban, mayroong Renrenhua at Qinshuang. Malayo man sila sa isla, ramdam na ramdam nila ang malakas na lindol. Ano kaya ang mangyayari sa kanila sa gitna ng isla? O, ang pagsabog ay maaaring may kinalaman sa kanilang sarili. Nang mabilis na sumugod si Aaron sa lugar ng bangkay, ang buong tao ay natigilan. Ang buong field ay magulo. Ang lahat ng uri ng halaman ay nakakalat sa lupa, o naging nalalabi, o direktang naging berdeng slurry. Sa oras na ito, si Qinshuang ay nakahiga sa lupa, puno ng lupa at slurry ng halaman, sa isang malaking kalituhan. Sa gitna ng lupa, isang malaking butas ang naiwan doon, senior ate. Mabilis na dumaan si Aaron, gusto lang magkaroon ng enerhiya sa kanyang katawan, biglang, naisip ni Han 3,000 ang espesyal sa kanyang katawan sa oras na ito, mabilis na huminto. Na may bahagyang buntong hininga, huminga si Aaron. Sa kabutihang palad, ito ay hindi mahalaga. Natigilan siya sa napakalaking pagsabog, paano ang ginseng baby, tumingin si Aaron sa malaking butas, medyo nalilito saglit. Ang butas ay eksakto kung saan ang Renrenhua ay dating. Tumingin sa paligid, ngunit walang bakas, ano ang nangyayari? Sumimangot si Aaron at bumulong sa sarili, Meng. Kuya Aaron, ano ba? Sumunod din si Purple Love, ingatan mo siya para sa akin. Matapos tingnan si Ziking, tumalon si Han Sanyi sa langit at dumiretso sa langit. Kasabay nito, binuksan niya ang kanyang isip at ikinalat ang kanyang kabaliwan sa paligid. Ngunit sa sumunod na segundo, medyo nawala ang Aaron at walang ibang hininga sa paligid niya, ibig sabihin ay wala talagang tagalabas. Paano yung pasabog? Self-explosion ba yon? Isang hindi kilalang premonition ang pumuno sa buong puso ni Aaron. Sa pagtingin sa hitsura sa lupa, hindi ba dapat nakatagpo ng isang uri ng aksidente ang ginseng baby at sumabog ang sarili sa pool? Ito daw, alinsunod sa kasalukuyang sitwasyon, ano bang problema? Dumating din sina Ning Yu at Bai Xiaosheng, na malapit sa likuran, kasama ang kanilang mga tauhan at kabayo. Pagkatapos, hinihingal na sumunod sina Mo Yang at Jiang Bei 5 halimaw. Hindi nagsalita si Ziking,
Nag-aalala lang na nakatingin sa Aaron sa hangin, habang ang iba sinundan din niya ang kanyang mga mata, tahimik na nakatingin sa Aaron. Sa kasalukuyan, ang lahat ng mga problema ay maaaring malaman. Lamang kapag nagising si Qin Shuang isipin dito. Aaron ay nahulog sa lupa, ay chin thrust up, hanggang sa kanyang kwarto matapos ilagay si Qin Shuang sa kama. Walang ibang nagawa si Aaron kundi ang tahimik na maghintay para magising siya, kaya kinailangan nilang maghintay sa labas na si Dao 12 lang ang nakaakbay kay Hanian oras. Nang makitang muli ang sitwasyon, bumalik siya kasama si Hanian sa kanyang mga bisig at tumingin kay Qin Shuang na tahimik na naghihintay si Aaron, ngunit halos sa oras na ito, may bigla ang pagkabali sa bahay. Maya-maya, may mga pagsabog ng nakakagulat na mga boses sa labas. Tingnan mo, ano iyon? Pakinggan ang ingay sa labas, si Han 3,000 ay gustong lumabas, ngunit makita si Mo Yang ay dumating na sa tarangkahan. 3,000, lumabas ka kaagad. Tatay, pumunta at tingnan. Si Nayaner na ang bahala kay Tita Qin Shuang para sa iyo. Han Nayan sa oras na ito ay hindi ulo, mapurol Aaron ngiti paraan. Han Sanyi ay natigilan. Minsan bigla niyang naramdaman na ang kanyang anak na babae ay lumaki ng husto sa magdamag. Hindi lamang alam kung paano alagaan ang kanilang sarili, ngunit alam din kung paano magbahagi ng mga bagay para sa kanilang sarili. Ang kanilang mga puso ay masaya sa parehong oras, ngunit din ng isang maliit na mapait ang mga anak ng mahirap ay ang mga unang master ng pamilya, at ang mga bata na nakaranas ng hirap ay mas matino, Nayaner siya. Hindi alam ni Han Sanchen kung ito ay mabuti o masama, ngunit kahit papaano ay isang bagay ang tiyak na ang kanyang ama ay hindi gaanong kakayanan pagtango. Ang malaking kamay ni Aaron ay marahang hinaplos ang maliit na mukha ni Han Nayan at tumango. Okay, ang hirap basahin. Hehe. Ayaw lang ni Nayaner na magtrabaho ng kasing sipag ni Dad. Han Nayan a smile, gentle way. Nakikita ko rin si Han Sanchen na may kabaitan ngumiti, at pagkatapos, tumingin sa Dao 12, panoorin mo, kung magising si Kuya Marshall Sister Qin Shuang, sabihin mo sa akin sa tamang oras. Itinikom ni Dao 12 ang kanyang bibig at tumango ng mariin. May mga luha sa kanyang mga mata na naantig sa pagmamahal ng kanilang mag-ama, sa akin. Tumayo si Aaron at mabilis na lumabas ng bahay. Sa oras na ito, ang mga tao sa labas ng bahay ay nagkukumpulan na at tumangalan na parang may kung ano sa langit. Nararamdaman din ng Aaron na ang kalangitan ay hindi kasing liwanag ng bukas ng umaga, at ang liwanag ay tila lumiliwanag. Kahit na may ilang berdeng ilaw sa hangin, leader ng alyansa, tingnan mo, ano iyon? Tingnan mo si Han 3,000 ang lumabas. Mula sa Han 3,000 ang pinakamalapit na buwan ng cogulation ay agad na tumuro sa langit, kinakabahan na paraan. Narinig ito ni Aaron, ilang hakbang patungo sa labas, kasama ang direksyon ng ningbuan na mga daliri ay tumangala, dun oras ang buong tao ay natigilan sa oras na ito ng kalagitnaan ng hangin, hindi ko alam kung kailan, sa itaas ng kawalan, biglang dumating ang isang malaking ulap, halos sumasakop sa kalahati ng mga ulap, mayroong isang napakalaking butas, na berde at napapaligiran ng ginto habang patuloy na kumikinang ang gininto ang liwanag. Ang berdeng gas sa hukay ay patuloy na umaalingaw-ngaw, tila may nakatago sa loob nito. Ano ang nangyayari sa kakaibang paraan ng Aaron, ay dun hindi ko alam. Pagkaalis mo, biglang walang hangin at ulap sa langit. Pagkatapos nito, ang mga ulap ay nagugnay, at ito ay naging kung ano ito ngayon. Umiling si Ningyu, walang magawa. Aaron maliliit na cogulation na kilay, ngunit nasa kamay ang paggalaw ng enerhiya, pagkatapos ay nahahati ang isa sa dalawa. Ang kalahati sa kanila ay nakatayo sa tuktok ng isla ng Xianling, na lumikha ng isang malaking proteksyon na hadlang, at ang kalahati ay dumiretso sa Beyond Green Cave. Sinusubukang alamin, napakalakas ng puwersa halos pagdating niya sa paligid ng Beyond, bahagyang nabigla ang puso ni Aaron. Mula sa ulap, malinaw na nararamdaman ng Aaron ang isang napakalakas na puwersa na bahagyang tumatalo. Kahit na ang pagkakaroon nito ay napakatago, paano ito makakatakas sa banal na kamalayan ng Aaron, leader ng alliance, may panganib ba? Nakita ni Ningyu na mali ang mukha ni Aaron. Bilang karagdagan, ang mga biglaang pagbabago sa itaas ng isla ay nagdulot sa kanya ng pag-iingat, iwasan natin ang lahat at mag-ingat sa lahat ng oras. Tumango si Aaron. Kakaiba talaga na ang kakaibang ulap ay biglang lumitaw sa tuktok ng isla, at ang enerhiya sa loob ay napakalakas din.
Nakakamangha talaga at nakakabahala. Oo, tumanggaw si Ningyu at hindi ng ahas na maliitin. Nagmamadali siyang bumaba at nag-order. Halos kasabay nito, biglang nanginig ang buong ulap, at ang gintong liwanag sa paligid ng kuweba ay pumasok sa puting mainit na nagniningning. Kung ikukumpara dito, ang mas nakakakilabot ay ang dagandong ng lagim na nagmumula sa buong himpapawid, tulad ng kulog na nagtatago, nagsimula ring sumugod ang mga luntiang ulap sa kuweba. Isang bagay, parang bumabagsak sa mga ulap. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!